A day in my life as a kitchen hand dito sa Australia. Hi guys, good morning. Tara, samahan niyo ako. Dito ako ngayon sa aking trabaho. Ito nga pala ang aking routine tuwing umaga pagdating ko sa aking unang trabaho as a kitchen hand sa childcare. Pasok ko nga pala dito ay 7:30 ng umaga, maliban na lang pag Tuesday and Friday, 8:15 ang aking pasok. Yung ginagawa ko sa umaga pagdating, hinuhugasan ko yung kanilang mga bowls kasi galing ito sa kanilang late snacks kahapon. Dahil wala yung chef ngayon, kaya ang makakasama ko si Tanya, isang Pinay na siya rin yung aking pinalitan dito sa kitchen. Habang nakasalang yung mga hugasin sa dishwasher, inaayos ko naman yung mga trolley dahil ito yung gagamitin sa kanilang mga morning tea. Tapos kung ayusin yung mga trolley, naghahanda naman ako ng aking lulutuin na cake para sa kanilang afternoon tea. Bago pa man dumating si Tanya, kailangan ko tapusin yung ibang trabaho kasi dahil pagdating niya, marami pa kaming gagawin. Ganito talaga pag ang trabaho mo kitchen hand dito sa Australia, parang hindi natatapos ang trabaho sa kitchen, lalong-lalo na dito sa childcare. Dapat laging active ang utak mo kung paano mo pagsunod-sunurin ang iyong trabaho. Kung nga pala hinanda yung cake, ito yung ginawa ko, yung ipiprepare ko yung mga puree ng mga babies. Orange bowl nga pala ang mga ginagamit namin para sa mga puree or pumpkin. Ito rin yung ginagamit namin sa mga batang may mga allergy or special food. 9 to 10 bowls lagi ang piniprepare ko araw-araw. Next ko naman gagawin ay mag-prepare ng sandwich ng batang may allergy. Kung nga pala gawin ang mga normal sandwich, inuuna ko yung mga sandwich ng mga may allergy para iwas cross-contamination. Alam nyo bang dito sa Australia, napakaraming mga batang may mga allergy. Kaya dapat lagi kang maingat sa paghahanda ng kanilang mga pagkain. After ko nga gawin ang gluten-free sandwich, isusunod ko na naman yung mga normal na sandwiches. 4 na packs nga pala ng sandwich ang araw-araw kong ginagawa dahil hinahati ko to sa 4 na slice. Tapos dinidivide ko siya sa 9 platters. Half and half naman ang mga palaman, Vegemite at jam. Dahil nga ang mga bata dito sa childcare ay mix ang mga nationality. Kaya 2 flavors ng sandwiches ang ginagawa ko araw-araw. Kung matapos ang mga sandwiches ay pinapanood ko si Tanya kung paano siya mag-cut ng mga fruits, lalong-lalo na yung watermelon at saka rock melon. Dahil ang sabi niya, just in case na malate siya at kami ulit ang magkakasama ay pwede ko nang gawin at ikat yung mga fruits. Usually kasi pag naka-leave yung chef, si Tanya ang humahalili sa kitchen, kaya kami ang magkakasamang dalawa. Fairness, today hindi kami masyadong pagod dalawa ni Tanya dahil alam nyo ba, pag siya ang kasama ko, masyado pa rin niyang kalma kahit busy-busy na sa kitchen. Tapos na yung pagkakat ng mga fruits, eto naman yung gagawin ko, yung maghuhugas ulit ng mga pinagkainan ng mga bata mula kahapon sa kanilang late snacks. Sa kitchen ka talaga nagtatrabaho dito, kailangan malakas yung katawan mo, kailangan flexible ka sa lahat ng mga gawain. Short, minsan para kang robot, lalong-lalo na pagka maraming menu yung ihahanda ng chef. 2 hours ng kanilang morning tea, ito naghahanda na naman kami ni Tanya na kanilang lunch time. Sa dami ng mga bata dito sa childcare na pinapasukan ko, almost 200, kaya habang nagtatrabaho sila ng pang morning tea, ginagawa na rin nila yung pang lunch time. Ay hindi na masyadong gahol sa oras. Yan, piniprepare ni Tanya yung mga rice, ako naman yung nagbabalot at nilalagay ko sa mga kanya-kanyang trolley. Thursday, hindi masyadong maraming menu kaya hindi kami masyadong busy. Hirap lang minsan pagka maraming menu or maraming niluluto yung chef, kaya marami ka ring hugasin pagkatapos ng lunch nila. Lala ko nga noon nung unang pasok ko dito dahil wala pa akong kaalam-alam sa kitchen hand, so hindi ko pa alam kung paano ko pagpatsunod-sunurin yung aking trabaho. Nalilate ako sa aking pag-out. At after nga ng 5 hours kong duty dito sa kitchen, on the way na naman ako sa aking second part-time job. Plus, pagod after ng trabaho, pero okay lang dahil dito sa ibang bansa, bawal ang tamad. Yun lang, thank you for watching!